Magtiwala ka na sa ibang lahi, huwag lang sa kapwa mo Pinoy. Nung naranasan ko na, totoo pala. Ang maglalaglag sa'yo, kalahin rin. Pangarap ng lahat ang isang marangyang pamumuhay. Isang buhay na kung saan walang hirap at madaling matugunan ang mga pangangailangan. Isang kahig, isang tuka. Yan ang kalagayan ng mga Pilipinong nagsusunog ng kilay sa ibang bansa. Karamihan sa mga OFW ay talaga namang umuunlad sa kabuhayan. Ngunit mayroon ding binabangutang realidad upang kitain ang salaping kinakailangan. Sa dokumentaryong ito, aming ibubunyag ang bangis ng kapalaran dahil para sa buhay ng kanyang pamilya, handa siyang makipagsapalaran. Anong taon po kayo nagsimulang magtrabaho sa ibang bansa at ilang taon po kayo? Umalis ako dito 2014. 3 years ako dito. 2017 umuwi ako dito. Saang bansa po kayo nagtrabaho? Dubai, UAE. Ano po yung trabaho niyo sa Dubai? Domestic helper. Ano po yung naging motivasyon niyo sa pagpili ng trabaho iyon sa ibang bansa? Naging motivation ko. Siguro number 1 yun. Edukasyon. Kasi hindi naman ako nakagraduate ng college. So yun lang yung napakabilis para mag-ibang bansa. Tapos wala pa siyang placement fee. So, Nagkaroon po ba kayo ng trabaho dito sa Pilipinas bago po kayo ng ibang bansa? marami. Ano po yung Nag-receptionist ako sa isang bar ni Marvin Agustin sa Ortigas. Tapos, naging supervisor ako sa factory ng mga bags. Tapos, naging sales lady ako sa SM. Meron po ba kayong mga layunin sa isip habang ginugugol nyo yung oras sa pagtatrabaho ng mga sa pamilya? Yung purpose ng para sa pamilya ko igugugol. Siyempre, ang layunin ko dyan, makatulong sa pag-aaral nila, sa pangangailangan namin araw-araw. Siyempre, hindi naman sapat yung kinikita. Kahit dalawa na kayo nag-work ng mister mo, kulang pa rin. Dito kasi sa bansa natin, napakataas ng inflation rate, lalong tumataas ngayon. Kaya sobrang nag-i-eager kami para mabigay namin lahat ng pangangailangan namin sa mga anak. Kamusta po yung mga karanasan sa pagtatrabaho dito sa bansa? Mabuti po ba or masama? May mabuti, may masama. Pinakamarami yung masama. Kasi, siguro yung mabuti kasi, pag binabalikan ko kasi yung nakaraan ko sa Dubai, sobrang hirap. Mabuti kasi, napakabait ni Lord dahil kahit na ganun yung nangyari sa akin, nakauwi ako ng buhay dito sa Pilipinas. Masama kasi, sabi nga nila, bago ka umalis ng Pilipinas, marami nagsasabi ng mga ex-OFW na magtiwala ka na sa ibang lahi, huwag lang sa kapwa mo Pinoy. Hindi ko inintindi, binaliwala ko lang yung salitang yun. Pero nung naranasan ko na, totoo pala. Ang maglalaglag sa'yo, kalahin rin. Sobrang hirap ng dinanas ko roon. Muntik na akong patayin. Muntik na akong pinagbantaan akong patayin ng sarili, ng kasama kong Pinay. Na ibabaon ako sa ilalim ng desyerto nang walang nakakakita. Kasi pwedeng mangyari yun sa Qatar. Marami nang nangyaring ganun. Kasi yung sa Dubai, most of land doon, desyerto. Kasi UAE siya.
Pag dinala ka sa gitna ng disyerto, walang makakakita sa'yo. So natakot ako. Sabi ko, ako, papatayin mo dito. Samantarang di naman ako pumunta dito para patayin mo lang. Pumunta ako rito para magtrabaho. Para buhayin ko yung mga anak ko. Tapos papatayin mo lang ako dito na parang aso. Na-alarma kaming lahat. Na-alarma yung pamilya ko dito kasi sinabi ko. Sobrang, sa akin, sobrang na-depress ako. Pumayat ako. Kasi pinagtataguan niya ako ng pagkain, hindi ako kumakain. Yung tira-tira ng mga bata na sa mga plato, iniipon ko, tapos kinakain ko sa gilid ng labahan. Tapos yung amo ko, hindi ako pinakikinggan kasi yung amo ko hindi nakakaintindi ng English. Ang alam lang niyang English, wait and yes. Hindi niya naintindihan yung iba. So yung kasama kong yun, na 8 years na sa kanila, yun ang magaling mag-Arabic. Pagka kung anong sabihin ko sa amo ko, tinatranslate niya ng mali. Ako ang napuputukan, ako yung kinuha niya yung cellphone ko, yung tablet ko, lahat wala akong komunikasyon sa pamilya ko. Yun yung sobrang hirap na dinanas ko sa lugar. Nilalagyan niya ng bubog yung lalagyan ko ng damit para pagkahawa ko sa handle, sugat-sugat yung dito ko. Nagtatago ako sa CR. Ang dami kong naranasan dun sa babae na yun. Na hindi ko makakalimutan. Kaya kahit na gano'n nakatagal, fresh na fresh pa rin talaga siya sa utak. Yung mabuti naman is natulungan naman ako ng pamilya ko dito. Nag-report sila sa OWA, sa mga agency ng OFW na gano'n yung dinadanas ko doon. Hindi ako napauwi dito sa Pilipinas kasi ang tinatawag na blood money. Yung blood money sa Muslim, kailangan kung magkano yung ginastos nila sa'yo papunta doon, yun din yung ibabalik mo sa kanila para makaalis ka sa kanila. Wala akong pera ganun kalaki, 100,000. Saan kami kukuha ng ganun kalaking pera? Sabi ng agency ko, sige, kung wala kang pampalit sa kanila, kami mag-aabono, ililipat ka namin sa ibang amo, pero hindi ka uwing Pilipinas. Sa ganung kondisyon, mayag na. Kaya hindi ako nakauwi agad ng Pilipinas, may panibagong amo. Doon napakaganda naman ang trato sa akin. Yun yung mabuti at masaya. Parang naman po, yun na po nga po nasabi niya po na yung mga naranasan niyo po sa ibang bansa, pati yung pagdadaling po ng amo ko sa India. Paano po yung naka-apekto yung decision yung tungkol sa pagtatrabaho sa ibang bansa sa iyong personal na buhay at relasyon? Naka-apekto siya kasi nalayo ako sa mga anak ko. Kahit na yung layunin natin ay iisa, na maging maganda yung buhay nila, ano pa rin sila eh. Ang puso nila anak pa rin. Hindi wala sa puso nila yung, uy, okay lang wala si mama, total, may bago naman akong shoes, may bago naman akong gadget. Hindi yun ang nasa isip nila eh. Ang nasa puso talaga nila, mas importante yung mama sa tabi nila. Yun yung sobrang naapektuhan. Kasi ang dami kong na-miss na mga activities nila, yung mga nangyari sa mga buhay nila ng 3 taon, na hanggang ngayon dala-dala pa rin nila. Ayun yung sobrang naka-apekto sa akin. Matapos niyo pong naranasan yung pagiging OFW, naisipin niyo po ba ulit magtrabaho sa ibang bansa? Naisip ko pero lahat sila pinipigilan na ako. Gusto ko sana mag-Hong Kong kasi marami akong friends doon, marami akong klase doon. Pero ayaw na naman. Mas pinili ko na. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataong makausap yung dati niyo po sa India, ang pamilya niyo po at yung mga dating amo po, ano po yung Sana
sana naging mabusisi ako sa lahat ng bagay para sa message ko para sa sarili ko. Sana mas naging mabusisi ako. Mas hindi ako nagtiwala basta-basta. Sa dati ko namang amo, sana nakaintindi rin sila ng English. Sana naintindihan din nila na hindi lang porke marunong mag-Arabic, yun lang yung mabuti sa kanila. Saka sana mag-move on na rin sila sa mga dumarating sa kanilang mga katulong. Sana tinatrato rin nila ng maayos. Sa pamilya ko, sobra akong nagsisisi kasi yung 3 taon na yun na iniwan ko sila, hindi naging worth it. Yun yung pinagsisisi. Meron po ba kayong naipapayo o nasasabi sa mga Pilipino kung saan kayo naipapabakas sa kanila? Ang mapapayo ko sa kanila bilang OFW, maging matatag ka, matigas ang loob. Hindi lahat ng nakakaharap nila, hindi lahat ng nakangiti sa kanila ay mabuti sa kanila. Number 1, yung pag-iipon, since hindi ko siya nagawa. Kasi every end of the month na sahod ko, lahat padala, halos walang matitira sa akin. Tama talaga yung mahalin mo muna ang sarili mo. Pag-ipon ka, tsaka, ayun, huwag basta-basta magtitiwala sa kahit kaibigan mo pa siya. Kaano-ano niyo po si Mrs. Antoinette Rocan? She's my mother. Ilang taon ka po nung nag-ibang bansa yung mama? I was 13. Anong naramdaman niyo po nung nag-ibang bansa yung mama? At first, ayoko kasi I was only 13. Pero ang nangibabaw kasi sa akin before she left, ang sabi niya gusto niyang matupad yung personal niyang pangarap na makapunta sa ibang bansa. So, para sa akin, fulfilling din for me na matupad din ni Mama yung pangarap niya. Nagkaroon po ba kayo ng mga update sa kanya or sa isa't isa niyo po noon? And kung oo, gaano po kadalas? At first, yung first weeks ng pag-alis ni Mama, wala kasi siyang maayos na gadget for video call. Ang uso pa nun is Skype. So, wala siyang tablet or laptop na pwede niyang magamit. So, nung first week, sobrang kinakabahan ako kasi baka nakarating ba si Mama ng buhay or what. So, parang it took us 1.5 months bago nagkaroon ng regular na pag-uusap. Anong klaseng update ang natanggap mo mula sa OFW? Negatibo ba o positive? Nung una, positive kasi puro positive naman talaga yon at first. Pero mas marami yung negative. Maaari mo bang ilista ang ilan sa kanyang mga balita na nagpadama sa iyo ng pag-alala o pagpa-alarma? Yung pinaka nagpa-alarma sa akin ay yung bigla na lang siyang hindi nag-update sa amin for ilang weeks. Tapos sabi ko, baka wala lang load si Mama. Tapos, one day, bigla na lang nag-message sa akin yung isang account in Facebook na hindi ko kilala. Tapos, sabi niya siya daw si Mama. Tapos, pinicturan niya yung calling card ng agency. Tapos sabi niya, anak, iuwi niyo na ako. Kasi kung hindi, papatayin nila ako. So, binigay niya sa akin yung, sinend niya yung picture. So, yung hindi lang alarma, hindi lang panic parang everything all at once nung natanggap ko yung message. So, ayun yung pinaka nakakapanik na message na natanggap ko from her. Nasubukan mo na bang makipag-ugnayan sa gobyerno at sa publiko noong panahon? Yes, because that was, if I'm not mistaken, 2014 or 15. So, 14 years old ako noon nung nag-try akong
pumunta sa lahat ng government agencies involved with OFW. So, pumunta ako sa Office of the Vice President, which is BNI back then, DOLE, DOF, Department of Foreign Affairs, and the other one is POEA. So, the last part of question is, may natanggap ba akong tulong? Ano ba? Nung time na yon, na ginagawa ko yon, 14 ako, sumusulat ako, dumudulog ako sa offices nila. Ang sinasagot nila sa akin is a generic response, which is, kasi po inuuna po namin yung mga mas malalalang kaso kaysa dito. Yung sa akin kasi kay mama, death threats pa lang yung nakukuha niya and starving, ganun. Wala siyang natatanggap na pananakit. And hindi sa amo niya or sa employer niya nakuha, kundi sa katrabaho niya. So, it was a different case. Tapos sabi niya, actually, sabi nung nakausap ko, actually po, susunduin po namin ngayon yung pinlansya sa likod. Tapos umiyak ako nun sa harap nung kausap ko kasi parang aantayin niyo pa po bang ganun yung mangyari sa mama ko bago niyo po siya iuwi. So to answer the question, the last part, may natanggap ba akong tulong? Wala. Kasi wala talagang naging assurance sa akin. Parang almost a week akong nakababad sa telephone kasi hotline yung embassy and everything. So wala akong nakukuhang, ang hirap connect sa kanila. Ayun. Pero, nakatanggap po ba kayo ng tulong sa gobyerno kahit matagal po? Nothing at all because hindi nga sila makausap eh. So, kung tutulong, paano? So, hindi ko rin sila ma-reach. Tapos, pag pumupunta naman personally sa offices nila, sa DOLE kasi, ang nangyari kasi sa DOLE is, yung agency sa Philippines is already foreclosed na. So, sarado yung agency sa Philippines, ang main branch nila nasa UAE. So, hindi na siya hawak ng DOLE. So, it's DFA or POEA yung mag-handle. And they both don't know what to do. May mahirap ka bang hamon nung wala ang OFW sa inyong tabi? Of course, sobrang dami. Because, we're 4 siblings in the family. All eldest ako, I was 14. So, wala kasi kaming kasama sa bahay nung time na yun, nung umalis sila. And for the record, yung papa ko din kasi is OFW. So that time nung nag-OFW si mama, I was left alone to raise my 3 siblings. So the 4 of us. So feeling ko doon nag-trigger ng malala yung mental health issues ko. Ayan, kasi sobrang bata ko pa. Tapos ganun yung hinaharap kong problema. So araw-araw talaga sobrang hirap. Ayun. Nung nasa ibang bansa po yung mother niyo po, ano po yung tumatak sa isip niyo na na-miss niya na nangyari sa inyo? Madami. Siguro, one would be my recognitions. Kasi, since kindergarten, honor student na ako. So, nung nag-junior high ako, doon ako nawalan, nung first year, ayan, honor student pa rin ako. Tapos, nung second year, nung wala na si mama, wala na siya sa lahat ng gatherings like recognition, family day. So, a-attend ako ng family day sa school namin. Ako lang mag-isa. So, tumitingin ako sa families ng iba. Tapos, inisip ko kung nandito si mama, nandito rin siya. Christmas, sobrang grabe yung Christmas kasi kilala si mama sa family namin na pag Christmas and New Year, siya talaga yung magpapalaro sa buong village and yung ganyan. So, yun yung mga bagay na wala siya. Ayun, na-miss niya talaga. Is okay po lang po, pero hindi po ba kwento po? Paano po nakaulit? Good question. Ang nangyari kasi that time was pabalik-balik ako sa government offices. And then, our family belonged to a community, a Catholic community, which is Couples for Christ. So, ako din, leader din ako ng Youth for Christ. So, yung parents ko, meron silang ka-household group before na nasa UAE na. So, doon siya naka-base, like doon siya nakatira and everything. So, what happened was, we tried to connect to the people na nasa UAE to seek help. Kasi nga, yung agency here sa Philippines is foreclosed.
ang ginawa is yung person na yun, yung kumonect doon sa agency, yun yung kumausap doon na nandun. Tapos ang nangyari, kinausap nila, tapos yung agency nalaman yung sitwasyon, tapos in-advise kay mama na wag siyang tatakas kasi pag tumakas siya baka ma-deport siya. So hinayaan lang, tapos sinundo na siya doon mismo. So ganun siya. So it's not government that helped us, it's our friends, our family that did. Tapos, ang nangyari, hindi pumayag yung agency na agad-agad iuwi siya. So, ang nangyari is, money, yung natitirang kontrata ni mama dun sa former employer, binayaran ng agency, and kailangan ni mama magtrabaho ulit ng isa pang contract for her to be fully, fully free. So, after that incident, she stayed 1 year more sa UAE, which is napunta na siya sa Dubai. Tapos ayan, tapos doon naman maganda naman yung naging situation niya. Tapos after that contract, umuwi siya a day before my moving up ceremony ng grade 10. So it was an emotional day for all of us. Hindi ako yung nag-valedictorian, pero yung iyak ng buong school nung kami yung umakyat, sobrang grabe. So ayun. And last question po, ano po yung mensahe niyo po Sa mama ko. Ma, artista KB. For my mom, uy, bakit hindi ko to na ano? Wait, alam ko to. Siguro kay mama, OFW related. Since simula bata, laking OFW na ako. Ang laging tumatakbo sa isip ko nung dati, nung nangyayari yung mga masasamang kaganapan sa amin was, sabi ko sa'yo, huwag ka nang umalis eh. Tapos, nung nangyari yun, galit ako noon ng time na yon nung umalis sila. Kasi ang tumatakbo sa isip ko was, bakit? Hiningi ko ba to? Sinabi ko bang umalis kayo? 14 lang ako eh. Bakit ako yung nagtataguyod ng family namin? Ba't ako yung nagpapalaki sa mga kapatid ko? Yung mga classmates ko noong time na yon, nung grade 8 ako, after class, aalis sila, gagala sila, punta silang practice, tapos ako, kailangan kong magmadali umuwi kasi yung kapatid ko may assignment pang gagawin, magluluto pa ako ng dinner namin, may babayaran pa ako. So, yung buhay na yon, hindi ko siya pinili. At kung papapiliin man ako, kung gagawin ko siya uli, hindi ko na siya babalikan. And, nung nangyari yung incident na yon, nung nagkaroon na ng death threat si mama, imbis na magalit ako lalo, nasabi ko kasi sa'yo, huwag ka nang umalis eh. Umiyak ako kasi ang iniisip ko, ito na ba yung last na moment namin ni mama? Kung mawala ba siya bukas, naging mabuti ba akong anak? So my message to my mom is, I hope I'm making you proud each and every day because lahat ng ginagawa ko is to make you happy. Yung happiness and fulfillment na you don't have to go abroad or risk your life just to fulfill that dream because I will fulfill your dream. And I've seen all of your struggles, I've seen your sacrifices, and I want you to know that no amount of money or pasalubong can make my heart happy as I see you smile. So okay na sa akin yung masaya ka, basta magkakasama tayong lahat. Tapos ako na lang yung gagawa ng paraan para maging successful yung buhay na. Yan. Ngayong nasaksihan natin ang istorya ni Aling Tonet, hindi natin maikakaila na maraming OFW ang nakararanas ng kahirapan. Ngunit kahit na sila ay naghihirap sa ibang nasyon, mas malakas pa rin ang kanilang determinasyon na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya. Ang dokumentaryong ito ay naway maging silbing inspirasyon sa mga kabataan na makontento sa kung anong mayroon sila. Dahil sa panahon ngayon, mahirap na ang kumita ng piso. Kaya sa mga OFW na patuloy na nagbabakas, saludo kami sa inyo.